Radyo Pilipinas, radyo publiko. Mahalagang mga balita, napapanahong impormasyon. Kami ang inyong gabay pag may bagyo at sakuna. Serbisyo ng gobyerno kapag may nangangailangan. Mga proyekto ng Pangulo, damang-dama ang pagmamahal niya. Tulay ng mga hinaing, ang problema ng bayan ating lulutasin. Tulay sa himpapawid, tulay ng pagbabago. Radyo Pilipinas, radyo publiko ng bagong Pilipinas. Radyo publiko, Radyo Pilipinas, radyo publiko ng bagong Pilipino. Mga proyekto ng Pangulo, damang-dama ang pagmamahal niya. Radyo Pilipinas, radyo publiko, ang boses ng Pangulo. Karamay nyo kami, kahit malayo man kami nakakarating. OFW magsasaka, buhay ay iba't iba, san mang lugar ng bansa natin. Tulay ng mga hinaing, ang problema ng bayan ating lulutasin. Tulay sa himpapawid, tulay ng pagbabago. Radyo Pilipinas, radyo publiko ng bagong Pilipinas. Radyo publiko, Radyo Pilipinas, radyo publiko ng bagong Pilipino. Mga proyekto ng Pangulo, damang-dama ang pagmamahal niya. Radyo Pilipinas, radyo publiko, ang boses ng Pangulo. Radyo publiko, Radyo Pilipinas, radyo publiko, Radyo Pilipinas. Pakinggan, panoorin, agaran in real time, o balikan sa pag-scroll up and down. Mga balitang dapat malaman, impormasyong tunay at napakikinabangan. Saan ka man, sa buong kapuluan, mababangon sa bagong sigla. Kababayan, kasama ang social media. Powered broadcaster ng bagong mamamayan. Tapat sa pag-uulat. Ito po ang Presidential Broadcast Service. Sa Kalbayog, Radyo Pilipinas, 882 AM. Balitaan, kwentuhan, chismisan at updates. dinhi lang sa 13th Hour Avenue sa Radyo Pilipinas, Kalbayog. Oras naton mga ka-RP, punto 1:00 San Colob. Adlaw kita Huwebes, pre-Valentine's Day, February 13, 2025. Kapara na to, day 44 over 365 days, san bago nga tuig 2025. Again, good morning, good afternoon, good evening. Kumusta man ka mga tanan? Mga suki nga nagsusubaybay sa DYOG Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Kalbayog, mga nakikita sa aton Facebook Live, nagsusubaybay sa aton YouTube channel. Ngan mga namamati sa aton mga radyo, 882 kHz AM dial. So Thursday na yan na mga ka-RP. Pero di lang kita basta adlaw Huwebes, ano? So yan na lot nga adlaw, aton gin sa celebrar ang World Radio Day.
And syempre, buwas nga adlaw ang pinaka ginhuhulat nga adlaw sa mga may jowa. Ngan kin kakahadlokan nga adlaw sa mga single. Mao an Valentine's Day. Sanglit an aton vibe yan na for today. Mao an love, positivity, ngan syempre an power san radio. Sumaram ba ka mga ka-RP? Kung may daman usa nga bagay, nga kasin rig-on san gugma. Love life sa ibang tao o kasin pares kaiha san aton paghinulat san forever. Maulat itan an radio marigon ngan maihan na timeless ini radio. Pero seryoso an radio kasi maihan nga bagan nakaupod na nato pero nakadekada nagdirelay ni basta sound trip nga radio. So iniliwat nagpapa-inspire sa aton, nagkahatag sa aton impormasyon, and syempre nagiging best friend naton sa panahon nga nag-emote kita So yan ang World Radio Day. Pakiana ko sa iyo mga Carpi, kung may daman usa nga bagay na nahitutdo sa iyo ang radyo, nanuman iton. So ako, sa akon, damo gadak life lesson actually nga nahibaruan sa radio. Nagdako ba naman nga akoan? Tikang aga, tikad to gabi. Namamati sa radyo. So, yeah, mas okay an FM kay kon namamati kita sin mga hugot or mga pakanta, kon hugot mode kita. Ngan syempre, mas maupay liwat mamati kita sa AM radio kung karag naman naton makabati sin latest chika nga nahihitabo dinhi sa bugos nga kalibutan. And speaking naman so an aton Thursday thought yan nga adlaw about san power, san mindset. So mga ka-RP, maaram ba ka mo nga iyo thought ni huna-huna aton hunahuna mao ang nakaka-create san aton realidad. So meaning simple la kung pipinsar mo nga diri mo kaya, diri mo makakaya. Pero kung pinsar mo nga kaya ko ini, dirak masuko. Imo mismo huna-huna negin waligon, ikaw mismo nakakaya mo. So pero kung sanglit yan mga ka-RP, kung pakiana sa iyo, nanon usa nga positive change nga imo ginhihimo for today para ma-change ang imo mindset. So pwede kita mag-share sa iyo thought din sa aton comment section sa aton Facebook Live 13th Hour Avenue or mag-react sa aton Thursday post. Like react, I am focusing on gratitude and appreciation. Heart react, I am believing in myself and my potential. Care react, I am spreading positivity and kindness. Haha react, I am learning to laugh instead of stress. Wow react, I am embracing change with an open mind. Sad react, I am letting go of negativity and self-doubt. Angry react, I am turning challenges into motivation. And of course, mga ka-RP, so pag-react lang kita sa aton Thursday post, and of course, mindset naton aton ginaandam yan otrohon buwas na nga adlaw, Valentine's Day, napabati ngayon. Sa mga ka-RP, sino didi ang taken sa iyo? Sino man ang mga single? Or sino ang complicated, or nagtatext pa sa niya ex? Sa amina na niyo. Kamuman lang dere tayo ito likuan. Ipapasamwak sa ibang tao. Aminon la sa kalugaringon. Pero seryoso buwas nga adlaw, Biyernes, February 14, araw ng mga puso. Pero diri la ini para sa mga magjowa, kundi para ni sa nga tanan mga ka-RP. So pwede self-love, family love,
adaliwat, and friendship, love, tanan nga klase san paghigugma pwede naton ig-celebrar. So kung sadton mga nagpipinsar na nanon era mga igpaplano, buwas adlaw, Biyernes, pwede kita mag-spread san love liwat sa atong kalugaringon sa mga waray ka-date, buwas nga adlaw. Pwede kita mag-order sin pagkaon nga aton paborito, karagdatang kaunon, payday. Or pwede kita maghiling san aton K-drama. Karagnaton kin papa kantaan ay usultaan ni tapusan taan palabasan para binge watch or pwede appreciate la ni mo kalugaringon nga growth sa tanan na mo nga ginagian asya gihapon iton pagpakita gihapon iton sin love naman sa kalugaringon. And sa pagpadayon sa aton programa ato na pamation adi nga summer pop music. Pamatian tadi nga kanta Torpe by Joey Sikenya and Roland Rivera. Pabati ini sa mga parang kita magkamay da jowa para buwas araw ng mga puso to ipakita natin, iparamdam. Paramdam natin Aday good man, kasakit pa man san akong dughan. Kakuri pasan akon kamutangan, iri ko nagod mapugngan. Ikaw godinday, makuri god ako sa imo makasakay. Bisan himuon mula nga taga-sudlay. Basta kitang duha, permila harani ay. Pero nano ba hindi? Kay nano ba? Kinkukurog man ako. Pag ako naharani sa imo, bagabagan na kuryente. Kirig-kirig good man si puwerte. Kugmo, nano ko ba ini? Pagpapay, ating na naman sinday ako nahikitan. Makaindula nakaliwan man, may uya bada nakakatuan. Ikaw kurinday, karuya gugod, ikaw pakianhan. Upod na lalugod sa akong sasabahan. Pero ako nalaadang lalaki na di maarang.
babae Torpe Ayaw garang pagbabae Ayaw garang pagpasarte Gugma Waray ka man klaro sine Oras naton mga karpi, 11 minutos na ang naglabay sa alauna San Kulop. Kita mabalik ka humanlasan pipera ng mga pahibaro. News and current affairs. Top stories of the day. Business, sports, music, and entertainment. Dadalhin sa inyo ng mas pinaganda, mas pinalawak, mas pinalakas. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas, Calbayo, DYOG 882 AM. Sa pangunguna ng Department of Health sa ilalim ng administrasyon ni Pangulong Bongbong Marcos, inilunsad ang Purok Kalusugan. Isang makabagong programa na naglalayong pabilisin ang universal healthcare para sa bawat Pilipino. Sa Purok Kalusugan, ang serbisyong medikal ay inilalapit sa bawat purok. Ang mga lider ng komunidad ay katuwang ng DOH sa paghahanap ng mga nangangailangan ng serbisyong medikal. Magtatayo tayo ng dagdag na mga health center at ospital. We must bring medical services to the people and not wait for them to come to our hospitals and healthcare centers. Bawat buhay ay mahalaga sa Administrasyong Marcos. Kaya makakaasa ang bawat Pilipino na kaagapay nyo ang pamahalaan sa bago ninyong simula. Ang climate change ay isang katotohanan at realidad ng ating buhay. Ngunit dapat isaisip natin na hindi tayo magiging biktima kung tayo ay proactive. Malaki ang pagbabago pagdating sa administrasyon ni Pangulong Marcos. Unang-una, siya ay may vision para sa climate resilience. Day 1 pa lang, pinakita niya ang kahalagahan ng climate action para sa ating bansa. Meron tayong National Adaptation Plan na tayo lamang ang ikatlo sa ASEAN na nag-submit nito. Ibig sabihin, kailangan meron tayong pagpaplano, meron tayong pagdidisenyo, meron tayong pag-i-implement lalong-lalo na ng mga proyekto based on best available science para mas maipaigting ang preventive adaptive capacity ng ating mga pamayanan. Conscious efforts to improve the ease of doing business and delivering government services through digitalization, integration, and streamlining of processes have produced their intended multiplier effects. Tunay sa kanyang ipinangakong ease of doing business, yan si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. dahil sa pinadali at pinabilis na proseso ng pagninegosyo mula sa Clark Development Corporation. Ito ang Business One-Stop Shop o BOSS. Halimbawa nito ang naging transaksyon sa BOSS facility ni MJ na isa sa mga locators ng Clark Freeport Zone. Kung i-rate ko siya, 10. Yung transaction dito is very smooth. Actually, sila mismo yung tumatawag or nag-email. And then, yung pag-organize nila. Sanitary permit, building permits, mas madali siya kasi pinakal nila. Sa nagbabagong Pilipinas, patuloy ang trabaho, patuloy ang pagbabago. Programa ng DepEd sa palakasan, paitingin at lalo pang tututukan. Katuwang ang kagawaran sa paghubog sa mga kabataan pagdating sa iba't ibang uri ng palakasan. Full support yung educational system sa ating mga atleta doon sa National Academy of Sport. Palaro is just school-based at saka out-of-school youth kasama din. Mga batang may tulong sa sports ay nililinang. Sa hinaharap, hatid sa ating karangalan. Ganyan kami sa DepEd. Layo ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang bigyang kaalaman at kasanayan ang ating mga opisyal ng turismo. Kaya't inilunsad ng Marcos Administration at ng DOT ang inisyatibang Sustainable Tourism Development Training for Tourism Officers. They say that each brand has a story. As for the Filipino brand, ours is deeply rooted in our rich cultural heritage, and the tourism sector plays an invaluable role in the promotion of the Filipino brand. Noong 2022, may mga 13,000 na ang na-train. Mula noon, 256,000 na ang nasanay sa ilalim ng programang ito. Isa na namang legacy project ni Pangulong BBM.
Para sa turismo, para sa bayan, at para sa bagong Pilipinas. Patuloy ang paggabay ng DOST sa mga imbensyon para sa magsasakang Pilipino. Ang Palatak Palay Seeder ay malaking tulong sa produktibong pagsasaka, madali at matipid gamitin. Ito ay isang hakbang sa pagpapaigting ng food security sa bansa. Ang DOST katuwang sa pagsulong ng Pilipinas. It is a milestone not only for the Queen City of the South and the whole province of Cebu, but for the entire country, as the opening of this museum brings to the fore our rich natural, cultural, and artistic treasures. Sa ilalim ng pamahalaang Marcos, ang Makasaysayan Aduana Building ay isinaayos upang maging National Museum of the Philippines sa Cebu. Katuwang ang Chief Operating Officer ng DOT TIEZA na si Mark Lapid sa pagbubukas ng ika-16 na National Museum sa bansa. We always support historical, cultural, and heritage tourism projects namin. Napakalaki kasing bagay ng pagpapahalaga. Very historical po kasi ang ating bansa. Sinuportahan namin with National Museum yung Malacanang sa Sugbo, sa Cebu. Sa nagbabagong Pilipinas, patuloy ang trabaho, patuloy ang pagbabago. 13th Hour Avenue sa Radyo Pilipinas South Bayog. Oras natin mga ka-RP, 10:08 minutos na ang naglabay sa alauna San Kulo. And announcement ana kita mga ka-RP, ano? So kakulop nga adlaw, Miyerkules, February 12, 2025, ginlansar o nagkamayda sin opening ceremony para sa Summer Center for Developmental Pediatrics. So, mapasok-pasok pa. Ano, ginluluto pala yung nga bago nga balita. So, nakahimo sino sa nga milestone ang probinsya sa Samar, kundi ilagin abrihan, ginlansar ang pinakauna nga safe, nga libre, nga sentro para sa mga bata nga may espesyal nga panginahanglan. So, officially nga ginlansar, abrido na ang Summer Center for Developmental Pediatrics. May bilngan ini sa Spark Summer Development Hub at ubangan mismo sa supermarket, Metro Supermarket Katbalogan. Sa mga curious sini nga bago nga sentro, nano ang mga serbisyo ang gina-offer sini. May dasin occupational therapy para sa motor skills o daily activities sa mga kabataan. Speech therapy para sa mas klaro ngan epektibo nga komunikasyon, ngan physical therapy para sa pagpakusog san lawas para sa mobility san kabataan. So diri na kita mga ka-RP kinahanglan pa bumiyahe sa haragyo nga mga lugar. Diri na natong kinahanglan maggasto sindako nga kantidad tungod sa dinamismo sa probinsya sa Samar ini nga libre nga developmental care para sa aton mga chikiting. Ngan syempre diri ni may hinabuano ini nga inisyatibo kunwaray san buligsan probinsyal nga gobyerno san Samar. And yes, since bago ini na hiring ang Center for Developmental Pediatrics. Kinahanglan nera san mga passionate o dedicated nga mga health professionals. Positions nga mga available occupational therapist, speech and language pathologist, physical therapist. So, may sila preference for physical therapist, kinahanglan may eksperyensya sa cerebral palsy and neurodevelopmental conditions. So, landa pag sumiter sa iyo curriculum vitae sa email ralphtizon@yahoo.com, pulat sa phone number 0997-294-2694. So, alam nila pag-contact sa pag-send sa niyo CV sa numero, pwede ka mo mag-contact 0995-294-2694, email ralphtizon@yahoo.com. And usa pa nga maupay nga balita mga ka-RP para naman ini sa aton mga parents nga excited na nga magparehistro sa
So tinikangan niya na adlaw Webes, February 13. Start na sa pagparehistro. Alan la pagkato sa Sparks Summer Development Hub at ubangan sa Metro Supermarket, Artiche Boulevard, Catbalogan, Samar. Oras, Abril ini kada Lunes tub Viernes, 8 a.m. to 5 p.m. So important reminder la, ayaw ani dadaan aton mga anak, yan na kung magpaparehistro para la po inisan registration process. May dapaliwat lain nga schedule para san assessment san mga kabataan. So sa aton mga parents, mga samarnon, spread the word kung may dako mga kakilala nga pamilya nga nanginginhanglan san sugad sini nga serbisyo. Sa ilan la pag-share nga abrido na ang Center for Developmental Pediatrics para ni sa aton mga chikiting nga may da espesyal nga panginahanglan. Mabibilngan sa Sparks Summer Development Hub at ubangan sa Metro Supermarket, Artiche Boulevard, Catbalogan, Samar. So may kita didi mga frequently asked questions. So ano po ang mga services nyo? Nagbibigay kami ng serbisyong occupational therapy, physical therapy, speech therapy at assessment na gagawin ng isang developmental pediatrician. Ikaduha nga pakiana, may bayad po ba ito? Wala po. Ikatulo nga pakiana, paano po magparehistro o magparegister ng bata? Pumunta lamang po sa aming center sa Sparks Summer Development Hub sa tapat ng Metro Supermarket sa Catbalogan, Samar. Dalhin po ang mga sumusunod na dokumento. Photocopy ng PhilHealth ng magulang, photocopy ng birth certificate ng bata, at kung walang PhilHealth ID, ang magulang mangyaring magdala ng 2 valid IDs. Paano po kung taga-ibang lugar kami? May online registration po ba? Magkakaroon po tayo ng online registration form na maaari ninyong i-download, fill-upan at ipadala sa aming kasama ng mga kinakailangang dokumento sa pamamagitan ng email. Mangyari lamang pong maghintay sa aming mga update. Kung kailan ito magsisimula, ibabahagi po namin ang aming email address at contact number sa araw na iyon. So sa kadugangan pa, may pa mga pakiana, alam na pagbisita sa Facebook page sa Center for Developmental Pediatrics. Atin may kita ang logo, atin ipa-flash. Of course mga karpi, ato na bation aton mga student journalists sa Manilang Puson nga gidumara nga Regional Schools Press Conference RSPC 2025 nga gindumara sa Borongan City, Eastern Samar. So yes, aton download. Okay, sa aton congratulate ang aton mga student journalists san aton anay nga mga OJTs from Clarencio Calagos Memorial School of Fisheries, CCMFS Memorial School CCMSF san Santa Margarita, Samar. So sa sira nagpartisipar sa RSPC, so dirilat sira nagpartisipar sa liwat inakauli o nakadarasin mga tropeyo liwat sin medalya. Nagpakitang gilas sa ginumara nga RSPC. So ginhatag na rin 100% effort, dedikasyon ngan puso sa competition. So bisan waray man nera nakuha an NSPC spot, yan nga tuig waray man sin manakarag nga mga effort nera. And of course, dila kita mag-focus kung nan aton waray nakuha, focus kita san achievement nga nakuha. So aton congratulate. Okay, Radio Broadcasting English, 3rd place. Ngan overall broadcast presentation, Best News Presenter G's Bansay, congratulations. And Best Infomercial.
Ervin James de los Santos, Darin Faye Colyamar, Jith Bansay, Ken Oliva, Kiefer Akangan, Renz Alilita, Jillian Jokson, Coach Lars City, Lara May Sitiar Guwarde. Para sa Radio Broadcasting Filipino, third place overall broadcast presentation. Best script. Sherika Moreno, Yori Bohol, Liza Matias, Al Katange Aniban, John Jules Lazaro, Salina Moreno, Freya Ubong Morcilia, Era Coach, Tabs Portia, Jasmine Tabogo. Sports Writing Filipino, fourth place, Kyle Nino de Atras, Coach Marie Angel Gualdarapa de Labahan. TV Broadcasting and Script Writing English, fifth place overall, TV Broadcast Production. Rexan Andrake Akangan, Zerin Nicole Akangan, Kyle Kian Kuningko, John Alexis Makasling, Glyza Pedroza, Samantha Jane Ilagan, Daryl Aniban. TV Scriptwriting and Broadcasting Filipino, fifth place sa overall TV Broadcast Production ngan Best in Development Communication, Viel Lobederio, Shalamay Tupatan, Mark Lawrence Alico, Alia Barandino, Norville Repol, John Lloyd Alvarez Garcia, and Tyron Chris Dilabahan. And ato naman i-congratulate dili mismo sa syudad sang Calbayog ang Calbayog City National High School nga kwalipikado sa NSPC 2025. So ato na i-congratulate. Okay, ano yan. Congratulations! Champion Radio Broadcasting and Script Writing English. Nakuha ang kampyonato sa Radio Broadcasting and Script Writing Filipino. Second place naman sa TV Broadcasting and Script Writing Filipino. Third place, Online Publishing English. Third place, Online Publishing Filipino. Fifth place, Collaborative Desktop Publishing English. Champion, Sports Writing English. Champion, Pagsulat ng Lathalain. Second place, News Writing English. Second place, Column Writing English. Second place, Pagsulat ng Balita. Second place, Pagsulat ng Balitang Sports. Third place, Pagsulat ng Pangulong Tudling o Editorial. At fourth place, Pagwawasto ng CP at Pag-uulo ng Balita. So again, congratulations sa tanan natin nga mga campus journalist na nagpartisipar sa RSPC nga sa tanan nga kwalipikado sa NSPC nga bubuhatan naman ini sa Iloilo City. Oras natin mga ka-RP, 29 minutos na ang naglabay sa alauna San Kulop. Kita mabalik ko humanla San Pipera nga mga pahibaro. And current affairs, top stories of the day, business, sports, music, and entertainment. Dadalhin sa inyo ng mas pinaganda, mas pinalawak, mas pinalakas. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas Calbayo, DYOG 882 AM. Pagkain sa bawat mesa. Yan ang sentro ng kadiwa ng Pangulo. Tampok ang murang bilihin dahil ang mga produkto direkta mula sa mga magsasaka. Ngayon, meron ang Kadiwa Retail Selling, Kadiwa on Wheels, Kadiwa Express, at susunod na ang e-Kadiwa. Napatunayan natin na kayang maipababa ang presyo ng bigas, karne, isda, gulay at asukal. Malaking tulong ang Kadiwa Store. Sa kadiwa ng Pangulo, pagkain ay abot kaya ng mga Pilipino. Pinangungunahan ng Department of Health, sinusunod ng PEMAT ang pinakamataas na pamantayan ng World Health Organization. Katunayan, ginawa na sila ng prestigyosong WHO Emergency Medical Team Badge, isang patunay ng kanilang dedikasyon sa klinikal na pangangalaga, logistics at sanitation. Ang PEMAT ay binubuo ng mga elite teams mula sa Metro Manila,
Luzon at Visayas. Nitong 2023, ipinakita nila ang kanilang tibay at malasakit nang tumugon sila sa 7.8 magnitude na lindol sa Turkey, kung saan mahigit 1,000 pasyente ang natulungan. Mga kababayan, mataas ang aking kumpiyansa na malalampasan din natin ang hamon ng ating pinagdadaanan. Dahil ito ang pangunahing hinaing ng taong bayan. Hindi tayo titigil sa paglalaban sa kahirapan. Sa halos 3 taong panunungkulan ni Pangulong Marcos, tuloy-tuloy ang naging pagtugon ng gobyerno laban sa kahirapan. Sa taong kasalukuyan, tinatayang umabot na sa 194 billion pesos ang total asset ng Philippine Reclamation Authority. Higit na mas malaki ito kumpara sa mga nakaraang taon. Ibig sabihin nito, kung patuloy ang paglaki ng asset o pag-aari ng PRA, mas malaki ang maiaambag nito sa gobyerno na magdudulot ng mas maraming oportunidad at trabaho para sa bawat Pilipino. Our infrastructure development remains sustained, strategic, and on schedule. Our aggressive infrastructure development, business-friendly policies, investment and export promotions, foreign visits, and economic missions are all aimed at generating not just jobs, but quality and competitive jobs. Sa nagbabagong Pilipinas, patuloy ang trabaho, patuloy ang pagbabago. Internet scam, hacking at cyberbullying. Ilan lamang yan sa mga krimeng nangyayari online. Noong 2023, nakapagtala ng 23,200 na cybercrime ang pambansang pulisya. Kaya si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. itinatag ang Cybercrime Security Plan 2023 hanggang 2028. Pinalakas ito ang pagbabantay, pagtukoy at pagprotekta sa cybersecurity sa bansa. Ang resulta, pagbaba sa higit 14,000 na cybercrime sa taong 2024. The PNP's efforts in combating various forms of crime have yielded tangible results, which exhibit the diligence of our officers and personnel, as well as the effectiveness of our programs. Magnet sa Ilocos, Bicol Express sa Bicol, lechon sa Cebu, mga katangi-tanging putahing Pilipino na umakit sa panlasa ng mga turista. Food, culture, heritage, the arts, education, halal, Islamic traditions, dive, cruise, farm and ecotourism, even sports have now become potent subjects and products of a nation's tourism. Marami nang nailunsad na programa si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. at ang DOT upang lalong lumakas ang gastronomy tourism sa bansa. Pinagtuunan din ng pansin ng ating pamahalaan ang wellness tourism na patuloy na lumalago ng 12% annually. Average 7% at nakapag-ambag ng 65 billion pesos sa ekonomiya. Sa bagong Pilipinas ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr., ang gastronomy tourism at wellness tourism ay magkaagapay para sa malakas at masiglang mamamayan. Handa na ang Pilipinas para maging key player sa clean energy storage sa Southeast Asia. Pinangunahan kamakailan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang inaugurasyon ng St. B Gigafactory sa New Clark City, Clark Special Economic Zone sa Capas, Tarlac. Ito ang kauna-unahang manufacturing plant sa Pilipinas para sa advanced iron phosphate batteries na ginagamit sa renewable energy at electric vehicles. Sa talumpati ng Pangulo, This inauguration of the St. B Gigafactory is a remarkable example of what happens when our national agenda of promoting clean energy intersects with a solid commitment from the private sector. It sends this message to the world. The Philippines is now ready to innovate, to lead, to become the go-to destination for high-tech, high-impact investments. Ang St. B Giga ay rehistradong kumpanya ng Philippine Economic Zone Authority o PEZA na nagbibigay ng kalidad na serbisyo sa mga investors. Sa 2030, inaasahang maaabot ng proyekto ang operational capacity nito. Tinatayang magde-generate ito ng 5 billion pesos in annual revenues at lilikha ng 2,500 jobs. Sa nagbabagong Pilipinas, patuloy ang trabaho, patuloy ang pagbabago. 13R Avenue sa Radyo Pilipinas Kabayog.
Aton oras, 24 minutos na laan nagpapabilin antis mag alas 2 san kulop. Kamu pa dayon paghihapon nga namamati sa aton programa 13th Hour Avenue dinhila sa DYOG Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Kalbayog, 882 kHz AM dial. And ato na ni Bation, sin happy birthday. Anta na naton nga mga ka-RP nga nagsasalin urog sa niraadlaw nga natawhan. And happy birthday, happy 75th birthday sa nakong tita Lita Dolera dida sa Santa Margarita, Samar. And of course, ato naman mga ka-RP nga bago pala sa Radyo Pilipinas, mga ka-RP, iyulat kami mahihilngan sa TV. Yes, pwede na kami sa TV. Mao ini ang joint cooperation san PTV pati na san Radyo Pilipinas. Padayon kami nga iyo subaybayan ngan suportahan sa telebisyon pati na syempre sa aton mga radyo. Sa GMA for the Box adto kami Channel 45, Tubtub 49, ngan sa TV Plus naman, iyo kami mahihilngan sa Channel 3. And of course mga ka-RP, ayaw ko mo kalimot pagbisita sa aton Facebook page, Radyo Pilipinas Kalbayog, 882 kHz AM dial, and sa aton YouTube channel, Radyo Pilipinas Kalbayog. Radyo Pilipinas Weather. And yun na naman mga ka-RP, aton anay kumustahon ang kamutangan sa aton panahon para yun na adlaw Webes, February 13, 2025. Adi si Ma'am Chanel Dominguez, weather specialist kang sa DOST Pag-asa Sentral para paghatag sa aton scene updates. Sa ngayon, meron tayong low pressure area dito sa labas ng ating Philippine Area of Responsibility. Ito'y huling namataan sa layong 430 kilometers northwest ng Pag-asa Island. Mababa naman po yung tsansa nito na maging isang ganap na bagyo at wala rin direktang epekto sa anumang parte ng ating bansa. Samantala, meron tayong tatlong weather system na nakaka-apekto dito sa ating bansa. Una na dito ang shear line. Kung makikita natin, tumaas yung axis ng ating shear line which is yung salubungan ng mainit at malamig na hangin. Dahil po dito, yung northeast monsoon natin or yung hanging amihan ay humina at wala pong naging epekto sa anumang parte ng ating bansa. Sa ngayon, itong shear line po natin ay nakaka-apekto dito sa may extreme northern Luzon. Samantala, meron din tayong Intertropical Convergence Zone or ITCZ na nakaka-apekto dito sa may Mindanao. Samantala, meron tayong easterlies din na nakaka-apekto naman dito sa may Metro Manila at malaking bahagi ng ating bansa. Para sa magiging panahon natin ngayong araw, kung makikita natin, makakaranas ng mga pag-ulan dulot ng shear line dito sa may Batanes at Babuyan Islands. Inaasahan din natin makakaranas din ng mga pag-ulan dito sa may Bicol Region at Romblon, dulot naman ito ng easterlies. Para naman sa Metro Manila at nalalabing bahagi ng Luzon, inaasahan po natin maaliwalas na panahon naman ang ating aasahan, pero asahan din po natin magiging mainit at malinsangan ang ating tanghali hanggang hapon na may tsansa ng mga localized thunderstorm pagdating sa hapon at sa gabi. Kaya ugaliin po i-check ang Pag-asa social media pages para sa nilalabas na thunderstorm advisory. Agwat ng temperatura for Metro Manila 24 to 32 degrees Celsius, Lawag 24 to 30 degrees Celsius. Asahan natin sa Tugigaraw ang 22 to 31 degrees Celsius, Baguio 15 to 25 degrees Celsius. For Tagaytay, asahan natin 21 to 30 degrees Celsius at Legazpi 24 to 31 degrees Celsius. Kumikita po natin yung kabuuan po ng Visayas po natin ay makakaranas sila ngayong araw na maulap na papawiri na may mga kalat-kalat na pag-ulan dulot ito ng easterlies. Samantala, inaasahan naman natin dito sa may Caraga, Davao Region, Camiguin, Misamis Oriental at Bukidnon, makakaranas din sila ng mga kalat-kalat na pag-ulan dulot naman ito ng Intertropical Convergence Zone. Para naman dito sa Palawan at nalalabing bahagi ng Mindanao, asahan naman po natin makakaranas tayo ng maaliwalas na panahon pero mataas ang tsansa ng mga localized thunderstorm pagdating sa hapon at sa gabi. Agwat ng temperatura for Calayan Islands at Puerto Princesa 24 to 31 degrees Celsius, Iloilo 24 to 30 degrees Celsius.
For Tacloban, asahan natin ang 24 to 29 degrees Celsius. Cebu, 26 to 30 degrees Celsius. Para sa Cagayan de Oro, 25 to 30 degrees Celsius. Zamboanga, 24 to 32 degrees Celsius. At Davao, 24 to 30 degrees Celsius. Meron tayong tinaas na gale warning dito sa may Batanes. Kaya inaasahan po natin ang 2.8 to 4.5 meters po na alon. Pinapaalalahanan po natin ang mga kababayan po natin, lalo na po yung may mga sasakyang maliit pandagat na delikado po pumalaot para dito po sa coastal waters ng Batanes. 13th R Avenue sa Radyo Pilipinas Calbayog. Thank you, Ma'am Chanel Dominguez, weather specialist tikang sa DOST Pag-asa Sentral para paghatag sa aton sa updates sa kamutangan sa panahon para na adlaw Huwebes. Ang update kita din mismo sa siyudad sang Calbayog. Nag-aliwalas man. Madampog atong kalangitan sa 27 degrees Celsius, pinaka hamubo ang temperatura sa 25 degrees, pinakahitaas sa 28 degrees. Ngayon kita din sa Calbayog feels like 30 degrees Celsius o mainan aton heat index. So para sa masunod nga duha ka oras nga forecast, so maupay man nga wari kita sin pagtarahiti nga ma-experience yan nakulop, pero tungod sa unpredictable ang aton panahon, base gihapon sa pag-asa, pero bila kita magdarasin protection, pananggalang in kaso san pag-uran. Update naman kita sa aton pagtagatubig, Calbayog Water Company Incorporated. So good news mga ka-RP, waray man sin service advisory, ngagin palusad ang buhatan hiunong naman san pagkaluya o pagkawara san abid san tubig sa aton mga gripo. Pagtaga-kuryente, unahon ta sa Melco 1, sa NGCP, may desin scheduled power interruption yan na maabot Sabado, Pebrero 15. Maupay Sabado para dire kita magkandila sa Valentine's Day. So Sabado, 7 a.m. to 5 p.m. pagpadayon san erection san poste para san konstruksyon san 69 kV subtransmission line sa Melco 1 compound. Preparasyon ni para san upcoming commissioning sa 20 MVA Karayman Substation. Affected areas, tikang sa Melco 1 headquarters, ungay an hirani nga mga barangay sa Naga o Barangay Kugon. Ug sugad man ang big loads, sugad sa GT Energy Corporation. Sa Melco 2, may dakita sin disco, action schedule sa aton mga MCOs, miyembro konsumidores tagada nga wari pa makapagbayad sa era power bill. So yan ang adlaw Huwebes, February 13. Disconnection schedule sa Villarreal area. Yung isa pang disconnection schedule yan na adlaw Huwebes ngan buwas Viernes, February 14 sa Basay, Marabot and Santa Rita area. Buwas Viernes, Calbiga area, disconnection schedule. Sa Melco 2 gihapon, scheduled power interruption. Okay, so nagpapadayon iniya na gintikangan kanina 9 a.m. tub ini 5 p.m. Apektado parts San Paranas sa Barangay Tinani, Campo 1, KM47 and 48 ngan San Isidro. Apektado gihapon parts sa Hinabangan sa Barangay Arizona, Bagakay, Cansulabao, Fatima, San Rafael, Mines Compound, Kabang ngan Tabay. Gintatrabaho ang pagbalyo sa mga dumog nga poste sa Barangay San Isidro, Bungto San Paranas, ngan Arizona sa Hinabangan. Ngan sugad man gintatrabaho ang line clearing activity sa Barangay Tinani sa Bungto San Paranas, Kutob, Bagakay sa Hinabangan. Sa Melco 2, sa NGCP, mapaparong scheduled power interruption sa Domingo, February 23. So next week ini. Apektado bugos nga Basay, bugos nga Marabot, bugos nga
Santa Rita o Labotlaan San Isidro ngan Binanalan. Sa Domingo, maabot Domingo next week, February 23, 6 a.m. to 6 p.m. So 12 oras ini, tungod ini sa technical activity, San NGCP, San Era, Santa Rita to Bago Libas Substation. Hindi naman kita sa aton hipid nga probinsya sa Northern Samar, pagtaga Kuryente, North Samelco. Okay, so parehas gihapon, maabot Sabado, February 15, tigang 9 a.m. to 5 p.m. magkakamiad reconstructioning, conversion San Primary Distribution Line, apektado parts San Purok 1 sa Barangay Delikit, Katarman, ungay na ang sections along Justice Road, J. in Frehiliana Street, going to EVCC, ug the streets of LTO and BIR or COA offices. Oras naton, 13 minutos na la nagpapabilin antis mag alas 2 ang kulop. Asyad to mga ka-RPN aton update pagtaga panahon, pagtaga tubig ngan pagtaga kuryente. Kita mabalik ka humanlasan pipera nga mga pahibaro. News and current affairs, top stories of the day, business, sports, music, and entertainment. Dadalhin sa inyo ng mas pinaganda, mas pinalawak, mas pinalakas. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas, Calbayo, DYOG, 882 AM. Ang pambansang seguridad at kaligtasan ng bawat isa sa bagong Pilipinas, tinututukan at binibigyang halaga. Pinalakas pa ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang paghatid ng serbisyo sa mga kanayunan at paghikayat sa mga rebelde magbalik sa lipunan. Nag-iisang weekend guerrilla front na lamang sa buong bansa ang natitira na malapit ng mabuwag. Sama-sama nating itaguyod ang pangarap ng bawat Pilipino na makapamuhay sa isang mas maunlad, mas makatarungan at mas malayang bagong Pilipinas. Uy, Mila, napansin mo ba ang presyo ng gulay ngayon? Nakapagtataka? Oo, Tom. Pero huwag ka mag-alala. Alam mo bang may mga ahensya tulad ng DTI na tumitingin sa mga presyo? Talaga? Paano nila nasisiguro na tama ang presyo? Sa ilalim ng price monitoring program, regular sila nakikipag-ugnayan sa mga supply retailer para mapanatili ang sapat na supply at maiwasan ang hindi makatarong ang pagtaas ng presyo. Wow! Kaya di pala tayo dapat mag-alala. Tama. Kaya sama-sama tayong kumilos. Bilhin ang mga pangailangan sa tamang presyo at suportahan ng DTI sa kanilang mga proyekto. May mga kababayan tayong nangangarap mang-ibang bansa para sa mas maginhawang buhay. Gaya na lang ni Rosini na isang dating nurse. Pero ngayon ay nasa agrikultura na sa tulong ng mga programa ng gobyerno. Dito po napatunayan ko na hindi na nga kailangan na mang-ibang bansa dahil pwede ka naman po kumunlad, yumaman actually, dito po sa Pilipinas sa pamamagitan po ng agrikultura. Muna, ang nakuha ko po na training sa TESDA is Organic Agriculture Production NC2. And then, nag-training naman po ako ng trainer's methodology sa SFIST. And last March and June, nag-take naman po ako ng Agri-Crop Production NC2 and Agropreneurship. Sa bagong Pilipinas, posible na ang maginhawang buhay. Hindi na kailangang hanapin pa sa ibang bansa. Sa tulong ng mga programa ng gobyerno, maaaring umasenso ang buhay sa sariling bayan. Basta't samahan ng sipag at diskarte. Para matiyak ang kapayapaan at kaligtasan ng bawat mamamayan, sa pamamahala ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr., pinaigting ang presensya ng pambansang pulisya. Mula July 2022, pumalo sa higit 52 milyong patrol operation ang ginawa ng PNP. Make your presence felt in the streets. Make them safer. Defend our democratic institution, our cherished ideals. Protect the people, especially the weak. Hindi lamang agad na natutugunan ang mga krimen, napipigilan din ang mga nagbabalak maghasik ng lagim. Sa nakalipas na 2 taon, bumaba sa 95,000 ang index crime volume ng bansa
mas maliit kumpara sa 238,000 noong 2016 hanggang 2018. Sa bagong Pilipinas, ang mga pulis palaging nandyan at maaasahan. Ang bawat departamento ng Subic Bay Metropolitan Authority ay nakatuon sa pagpapabuti ng bawat sektor ng Freeport Zone at kasama ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ay lalong maisa sa katuparan ang bawat tungkulin at hangarin ng sambayanan para sa pagkamit ng bagong Pilipinas. More than 580 million pesos in budget allocation for the SBMA, and we are thankful to the President. SBMA is an active member and a part of the President's initiative of the Luzon Economic Corridor Economic Development Program. The SBMA has allotted several areas for the development and expansion of port facilities which can accommodate different type of ships for break bulk and bulk cargo. Also in the pipeline is a cruise ship terminal which will contribute in the increase of tourists inside the Freeport Zone, which will contribute to the President's thrust to improve and increase the number of tourists for the country. Sa ilalim ng Administrasyong Ferdinand Marcos Jr. ay namibigang diin ang halaga ng ekonomiyang pangkaunlaran ng karagatan, isang saligan para sa isang mas masaganang Pilipinas. Sa pamahalaang Marcos, ang bagong Pilipinas nakikita na sa nagbabagong Pilipinas. Patuloy ang trabaho, patuloy ang pagbabago. Ang Pilipinas, laging handa sa pagsaklolo kung usaping kalusugan ang pag-uusapan. Pinatunayan ng Philippine Emergency Medical Assistance Team na kahit anong sakuna ay nandyan sila at handang umalalay. Noong nakarang taon, sa direktiba ni Pangulong Bongbong Marcos at DOH Secretary Teodoro Herbosa ay umaksyon sila sa Bicol Region para sa mga nasalanta ng Bagyong Christine. Ang DOH at PEMAT na kinikilala ng World Health Organization ay laging nakahandang sumaklolo sa loob man o labas ng bansa. Ang DOH at PEMAT na kinikilala ng World Health Organization ay laging nakahandang sumaklolo sa loob man o labas ng bansa dahil bawat buhay mahalaga. Ano ang EcoZone? Bakit ito mahalaga sa programang Build Better More ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr.? Paliwanag ni PEZO Director General Tereso Panga. Ang konsepto ho niyan, may tinalagang lugar para doon ho maglo-locate yung mga mamumuhunan na kung saan ang PESA lang ho ang merong exclusive jurisdiction dito. Other than the jobs, definitely yung mga host LGUs will also benefit from yung increased income nila at yung multiplier effects because of yung presence ng industry. Under President Ferdinand Marcos's administration, 27 economic zones na ang naiproklama. Katumbas ito ng tinatayang mahigit 9 billion pesos na halaga ng investments. Dulot ay trabaho para sa mas maraming Pilipino. A substantial number of investment pledges have already commenced operations with many more at various stages of development. Sabilang natin, bukod sa malalaking kita para sa bansa, makakalikha ang mga ito ng mahigit 200 at 2,000 trabaho para sa ating mga kababayan. Sa nagbabagong Pilipinas, patuloy ang trabaho, patuloy ang pagbabago. 13th Hour Avenue sa Radyo Pilipinas, Kalbayog. Oras natin mga Karpi, 6 minutos na nagpapabilin antis mag 2:00 ang kulop. And before kita mag-end sa atong programa, atan anay bisitahon utruan atong Thursday Thought na social media post. Unahon tano, nag-una-una kita dito pagboto hay. Kita antan pinakada mga react. Okay, so nakita natin nga pinakadamo sa iyo nag-heart react. No, sa itong mga listeners. So karag singon kadaman sa iyo, nagpo-focus ano nga magtapod sa kalugaringon, magtapod sa niyo potential. So yes, ano mga ka-RP. So good siton, ano, kita dapat. Yan, 25% sa iyon pumili, nag-like react, which means, give a pinsar niyo, ano about sin gratitude, about san pagpasalamat. So bis ka na pamanin iyo ginagian, ano, yan na, sa kinabuhi, may da kita rason, di ba, nga, permi, magpasalamat. Yeah, so again, damang salamat sa mga nag-like react, sa mga nag-react, ano man na nga, nag-share sa aton Thursday Thought nga post.
Oras naton, 4 minutos nila ang nagpapabilin antis mag alas 2 San Kulop. Bueno mga karpi, di na nagtatapos sa naton storya, magkita-kita naman kita buwas nga adlaw, Viernes, Valentine's Day, February 14, 2024. Updi otro kami niyo, tikang alauna tubtub alas 2 San Kulop. Kada Lunes hangtod Viernes sa aton programa 13th Hour Avenue. Sa aton mga nakaupo diri sa Master Control Monet Perito ngan Engineer Francis Marnie Balvez ngan sangaran sa aton Acting Station Manager Hinaro Navalon, ako ang iyong nakaupod at Charmaine Perito. Day 44 over 365 days nang sugad sa aton ginsisaring ang 13th Hour Avenue ang programa nga para sa iyo. Diin ang kadatag sa nga minuto. Puno sin istorya, inspirasyon, ngan impormasyon na makakabulig sa aton kada adlaw nga kinabuhi. Again, happy Thursday. News and current affairs. Top stories of the day. Business, sports, music, and entertainment. Dadalhin sa inyo ng mas pinaganda, mas pinalawak, mas pinalakas. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas Kalbayo. DYOG 882 AM. Mula sa pinakamalawak na newsroom sa buong Pilipinas. Ito ang Radyo Pilipinas News Update. Oras sa bugos nga Pilipinas, 1:57 PM. Maupay nga kulop mga ka-RP, adian aton mga balita sa yana nga pangurason. Rehabilitasyon sa Calbayog City Sports Center nagpapadayon. Pamatian tan detalye kan Suzette Pretensio. Radyo Pilipinas Report. Padayon ang rehabilitasyon sa Calbayog City Sports Center sa Barangay Capoocan, agud mapaupay ang pasilidad para sa mga aktibidad sa sports, civic o cultural activities. Primera nga gin-upgrade ang 5 million pesos state-of-the-art basketball court flooring nga magahatag sa mas talwas og maupay nga eksperyensya para sa mga atleta. Lain sini, gin-upgrade liwat ang air conditioning system sa pasilidad ngan ang mga anay nga fabric ducts nga malaksi marubat inbabalyuan sa mas marig-on nga galvanized iron ducts. Magkakamayada liwat sa air curtains sa unom nga entrance sa building agud mamentenar ang sakto nga temperatura ug kalidad sa hangin sa sulod. Gindudumara liwat ang pagkongkreto ngan reblocking sa parking area ngan mga dalan sa palibot sa sports center para sa mas maupay nga accessibility. Sigon kan City Engineer Ashley Albania, matatapos ang instalasyon sa bag-o nga flooring ug air ducts sa masunod nga bulan, samtang ang bug-os nga proyekto inharanin na nga makompleto. Ginbisita naman ni Mayor Raymond Uy ang proseso sa konstruksyon ug nagpahayag nga gindalauman niya nga pinaagi sini in mapapakusog ang kapasidad sa sports center nga mag-host sa dagko nga higwaos ug maghatag sa mas maupay nga pasilidad para sa mga kalbayognon. Para sa Bagong Pilipinas, Suzette Pretensio, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Kalbayog. 68 nga mga barangay sa Northern Samar pasar sa 2024 Seal of Good Local Governance for Barangay. Pamatian tan detalye sa pagbalik ni Suzette Pretensio. Radyo Pilipinas Report. Manilampuson nga nakapasar sa 2024 Seal of Good Local Governance for Barangay o SGLB ang 68 nga barangay sa probinsya sa Northern Samar como pagkilala sa era maupay nga pag-administrar og serbisyo publiko. Sa ilarom sa mahugot nga eksaminasyon, napasaran mga barangay sa tulo nga primera nga aspeto sa core governance areas mao ang masunod: financial administration and sustainability, disaster preparedness, ngan safety, peace and order. Kalakip na ang usa sa tulo nga essential governance areas sugad sa social protection and sensitivity, business friendliness and competitiveness, ngan environmental management.
tikang sa napulong nga awardees sa tuig 2023, lumobo ini sa 68 para sa tuig 2024 nga equivalent sa 580% nga paghitaas nga nagsasalamin sa pagbubligay sa DILG Northern Samar ngan mga LGU sa pagpapakusog sa maupay nga administrasyon sa barangay. Ungay sa mga nakapasar in matikang sa 17 nga barangay sa Bungto San Catarman, napulo sa Mondragon, 7 sa Lawang, 6 sa Gamay, 5 sa San Roque, 4 sa Pambuhan ngan San Antonio, 3 sa Las Navas, Mapanas ug Rosario, 2 sa Katubig, ngan 1 sa Bubon, Lavizares, Palapag ug San Jose. Para sa Bagong Pilipinas, Suzette Pretencio, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Kalbayog. Ini ang kabuusan sa aton mga balita sena nga pangurason. Padayon gihapon kamo nga mamati sa DYOG Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Kalbayog para sa news updates. Masunod ang programa, Thursday edition nga programa, Breaking Barrier, kaupod si God Warrior Suzette. Ako si Charmaine Perito para sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Mula sa